Good morning, sir. Good morning, classmates. So today we are going to discuss to you the assigned topic to us, which is the Dinagyang Festival. Dinagyang Festival is one of the biggest and world-class festivals in the Philippines. It traces the history of the devotions of the Holy Child Jesus, popularly known to Filipino devotees as Senior Santo Niño. So yung Dinagyang Festival daw siya ay isa siya sa mga naunang sineselebrate na dito sa Pilipinas. Kahit noon pa man dito sa bansa natin, kinilala na siya dahil sa kagandahan ng lugar nila kung saan isinama din nila si Senior Santo Niño sa parade nila dahil naniniwala sila lahat ng blessing ay nanggaling dito at binigay nila. Dinagyang season in Iloilo City is on the first month of the year and highlighted with an attitude competition every fourth Sunday of January. There is an official launching by mid-October of the previous year, signaling the start of preparation, especially for tribes to practice for their performance in January of the next year. In Dinagyang, it is celebrated every fourth Sunday of January in Iloilo City. And in mid-October, they start their preparation for choreography, props and costume for the coming Dinagyang Festival in 4th Sunday of January next year. Queen of all festival, Dinagyang received an honor and regarded as world-class festival and loved as the Queen of all festival. Kaya siya tinawag na Queen of Festival sa bansang Pilipinas kasi siya yung nag-gain niya yung recognition and attract tourists to eager. And na-mention din siya kanina, di ba, na dahil sa indigenous na ginagawa nila, kung paano nila na-hail yung festival nila at paano nila nagagawang i-celebrate yung Santo Niño na meron sila yung kung paano nila na ipapakita sa hindi lang sa lugar na meron sila, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo na paano nila nasa-celebrate yung festival nila bilang isang religious festival. In Dinagyang Festival, the participants show the impressive choreography at yung mga kasuotan na ginagamit nila ay colorful tribal costume and indigenous costume, which is nagpapakita ito sa kultura ng mga Iloilo. Moreover, yung ginagamit nilang costume and props, which is binubuo siya ng hairdress or headdress at beads and iba pang decoration. Kaya colorful yung ginagamit nilang costume and props para ipakita nila na ay para maging kapansin-pansin ito at ipakita yung socio-cultural and religious values during the sa buhay ng Panay before the Spanish colonization at nung pagdating ng mga Katolismo sa bansa. Alam nyo ba na kung paano nakikilahok yung mga participant sa Dinagyang Festival? Ang pagdiriwang ng Dinagyang Festivals ay pagparada ng iba't ibang costume na makukulay na gawa sa mga religious na costume at nagpapakita ng mga makukulay na parada at sinasabayan naman ito ng mga drum beats at masiglang mga pagsayaw. Yun lang. Thank you. The Santo Niño de Cebu is a Roman Catholic title of the child Jesus associated with the religious image of the Christ child, widely venerated as miraculous by Filipino Catholics. So, paano nga ba napunta ang Santo Niño de Cebu sa bansa natin sa Pilipinas? Noong taong 1521, alam naman natin na nangyari ngayong pagpunta ni Magellan sa Pilipinas para maghanap ng Spice Island, which is nakita niya ang Cebu. Sa Cebu na yun, pagkapunta niya daw doon sa Cebu na yun, nag-alay siya ng tatlong gift sa hari, si Raha Humabon. At ang isa doon ay ang Santo Niño de Cebu. Binigay niya yun kasi para daw ma-adapt ng mga taga Cebu ang pagiging Kristiyano. At nangyari nga, pagkaraan ng mga ilang araw lang siguro,
ang hari pati yung reyna, binaptize sila as Kristiyano. Mga super dami, siguro mga 500 din na tao ang sumali. Tapos makaraan lang ng mga ilang araw, nangyari nga ang labanan sa Mactan. Nangyari yon, tapos yung nangyaring labanan sa Mactan, doon namatay si Magellan. Pagkatapos naman nun, namatay si Magellan, tapos yung mga kasama niya pumunta ng Spain. Tapos yung Santo Niño de Cebu na ito ay naiwan nga sa Cebu. Pero miraculous kasi nga kahit super lala na nangyaring digmaan sa Mactan, super tibay niya, walang nangyaring galos man lang kasi nakita siya ng isang Spanish Marine ata yun. Tapos nakita siya doon sa isang pine box or in Tagalog para siyang kabaong nakahoy lang din. Tapos super miraculous siya kasi kahit super lala na nangyari doon nga sa labanan sa Mactan, wala pa rin hindi matibay pa rin siya. Kaya simula noon yung mga nanakop sa atin ay naniniwala sila na napaka-miraculous ng Santo Niño de Cebu na to. Tapos na-associate naman siya sa Dinagyang Festival kasi nga di ba nga ang Dinagyang Festival, sinaselebrate nila ito bilang pagiging Kristiyano nila. Tapos naniniwala din sila na nakakatulong daw ang Santo Niño de Cebu na ito during those time na tulad ngayon may pandemic, tapos kagutuman, tapos yung kakulangan nila sa tubig. The Dinagyang Festival is a vibrant and exciting celebration that showcases the rich culture and history of Iloilo City, Philippines. This religious and cultural event honors the child Jesus, promotes faith and devotion to the Santo Niño, and attracts thousands of participants and visitors each year. Sa Dinagyang Festival, masaya sila or exciting sila na ipagdiriwang ang Dinagyang Festival dahil naipapakita nila yung yaman ng kanilang culture. And then ang Dinagyang Festival hindi siya naiiba sa ibang mga festival na sineselebrate sa ibang lugar or ibang lugar sa Pilipinas. Dahil ang Dinagyang Festival is pinopromote na rin, ay ino-honor din nila or pinaparangalan din nila yung Santo Niño. Kasi sa ibang lugar, like for example, yung Cebu City, ino-honor din nila yung Santo Niño, which is ang tawag sa Cebu City is Sinulog. And sa Dinagyang Festival naman is, ayun nga, ino-honor din nila yung Child Jesus or Santo Niño. Kaso ang tawag sa kanila sa Iloilo City is Dinagyang Festival. Tapos sa Cebu City naman, ang tawag sa kanila is Sinulog Festival. Yun lang, thank you. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang history of Dinagyang. Dinagyang began after Reverend Father Ambrosio Galindez, the first Filipino rector of the Agustinian community and parish friars of the San Jose Parish, introduced the devotion to Santo Niño in November 1967 after observing the Ati-Atihan Festival in the province of Aklan. On 1968, a replica of the original image of the Santo Niño de Cebu was brought to Iloilo by Father Soplicio Inderes. So yun, noong 1967, inintroduce ni Reverend Father Ambrosio Galindez yung Ati-Atihan. Ito rin yung naging signal nila para i-celebrate yung Dinagyang Festival. At tinagurian din si Father Ambrosio Galindez na Father of Dinagyang. Then noong 1968, binigay ni Friars Soplicio and the rest na regalo yung replica sa Iloilo. Go. The word Dinagyang was derived from the Hiligaynon verb Dagyang, which literally translate to merrymaking. In English, it's a verb that largely representative of the festival. Iloilo's Dinagyang Festival celebrates locals' devotion to the Santo Niño, similar to Cebu Sinulog Festival. In addition, it also pays tribute to the arrival of the Malay settlers in the country, including the notable barter of Panay Island from natives called Atu. Kinuha yung ang salitang Dinagyang ay nagmula sa salitang Hiligaynon na Dagyang na isinasaling sa merrymaking. Yung merrymaking, siya yung parang word din na parang pagpupulong-pulong gano'n. Tapos
na sa English ito ay isang salita na higit na kumakatawan sa pagdiriwang, ang Dinagyang Festival ng Tolo, na nagdiriwang sa debosyon ng mga lokal na Santo Niño, na santo. Tapos, binibigyang pugay din ito pagdating ng Malay settlers sa bansa. Binibigyang pansin din ito ang barter na Panay Island mula sa katutubo na tinatawag na atin. Yung barter is parang pagpapalitan ng mga bagay-bagay sa mga parang mga pagpapalitan din. The essence of Dinagyang Festival as a cultural festival is the portrayal and depiction of the way of life of the Ilonggo Aborigines, which goes beyond the mere use of the bow, arrow, spear, and shield as the main symbolism of their culture. So, ang essence ng Dinagyang Festival ay pinapakita ang mga lokal ng mga Iloilo, which is Ilonggo, at ang spear, bow, arrow, and shield ay isa sa mga kultura ng Dinagyang Festival. This is Dagoy. The mascot of Dinagyang is the first and only mascot that represents a festival in the Philippines. This is one of the first in the Philippines from Iloilo City. Ang Dagoy siya yung kauna-unang mascot na nag-represent ng festival dito sa Pilipinas. And then, yung tangkad niya is 6 feet and 9 inches tall. And based sa kanyang physical appearance is meron siyang dark brown na similarity sa mga katutubo nating Eta. So, yung Eta rin is parang naging inspiration kung bakit nabuo si Dagoy. And sa kanyang kasuotan is meron siyang gold crown and bahag na similar din, nakikita natin na suot ng mga katutubo nating Eta. And meron din siyang drum na merong logo ng Iloilo City government. And meron siyang bracelet na similar na sinusuot ng mga ati-ati warrior noon. And sa history naman niya is, ang unang first public appearance niya is noong December 11, 2004 sa Taguig the Port. So hindi siya na-introduce muna sa Iloilo, which is yung yung hometown niya. So, pero in the next week, na-introduce na siya ng mga Ilonggo na noong December 18, 2004. So sa dibo niya naman is doon na siya nakilala ng mga Ilonggo. And sa symbolize of Dagoy is unification and friendship ng mga Ilonggo. So ibig sabihin raw nun, ang Dagoy is nagre-represent ng kabutihan ng mga Ilonggo. And may sabi-sabi na kapag kinawain ka raw ni Dagoy is mean welcome ka na raw sa Iloilo and Dinagyang Festival. Dinagyang Festival delicacies, yung food niya is mga food na dinagaya sa Iloilo is yung katulad ng sweet nuts toast with brown sugar, or ang tawag sa kanya is bandi. Ang bandi is a peanut brittle San Joaquin Iloilo way. It is made from peanuts and caramelized sugar. It is another perfect snack to satisfy your sweet tooth. Ang bandi o yung sweet nuts toast with brown sugar, hindi siya makikita mo siya sa mga pasalubong shop. Pero ang pinaka magandang kalidad ng bandi is matatagpuan mo siya sa kahabaan ng Delgado Street in the Amigo Plaza vicinity. Trivia. Did you know that in 2005 San Joaquin made their biggest bandi? They held the event during San Joaquin annual Bayluhay Festival, which was dubbed Adlaw ng Bati. 70 bandi makers worked together for about 5 hours make the country's biggest bandi. It measured for 14.5 meters by 9.7 meters, covering more than half a basketball court. They used 7 sacks of peanuts and 7 sacks of brown sugar. Next naman is suman sa ibos. Suman sa ibos, or simply ibos as Ilonggo, would refer to probably among the most popular
In Ilonggo school, called cook pillet rice wrapped in palm leaves as higos. It is one of the most popular native delicacies. Ang tawag sa Ilonggo sa suman sa higos is suman. And then naman sa atin naman sa Katagalugan is Biko, the general. Grilled chicken. Inasal naman ako sa unique Filipino grilled chicken dish, which originated in Bacolod, became the signature of dish of the entire Visayas region. The origin of inasal popularity can trace back to Bacolod Quadra Steak, o chicken alay kung tawagin, in 1970s. However, there are also several counts implicating the existence of inasal in Iloilo's Port San Pedro area during the